Magandang gabi mga kapatid. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos na atin pong pagbulay-bulayan ngayong gabi po na ito. Buklatin po natin ang ating pong Bibles doon po sa Habakuk chapter 3 verses 16 to 19. When I heard, my belly trembled, my lips quivered at the voice. Rottenness entered into my bones, and I trembled in myself, that I might rest in the day of trouble. When he cometh up unto the people, he will invade them with his troops. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flocks shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and he will make my feet like his feet, and he will make me to walk upon mine high places. To the chief singer on my string instruments, the title of our message tonight, Yet I will rejoice in the Lord. Let us pray. Salamat muli Panginoon Diyos sa pagkakataong ito for allowing us to read and listen to the word, which is the light upon our path, the lamp unto our feet. Paunahin niyo po muli Panginoon kami sa pagkakataong ito. I-encourage mo po muli Panginoon kami sa inyo pong salita na mahayan. Patawarin niyo po Panginoon kami sa aming pong mga pagkukulang, mga pagkakasala. Hiling ko po Panginoong Diyos, gamitin niyo po ako sa pagkakataong ito. Empower me please Panginoon. Dalangin ko po muli ang lahat ng salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong binasa mga kapatid, ay makikita po natin ang pain na hinaharap po nitong si Habakuk. But before going sa atin pong pagbulay-bulayan na salita po ng Diyos, I just want to reiterate what's going on sa atin pong community, sa atin pong buhay bilang mananampalataya. Ngayon po ay nasa virtual space tayo. Halos 2 buwan na po tayo na nagkatipon-tipon para sa ating pong prayer meeting every Wednesday at worship service every Sunday. Pero we're not really gathering. Di naman talaga tayo nagtitipon. Hiwa-hiwalay tayo. Nasa kanya-kanyang bahay tayo. And some of us are watching replayed or delayed version ng ating pong mga live stream. While we are grateful to God kasi naimbento po ang ganitong digital technology at binigyan tayo ni Lord ng privilege to make use of this wonderful tool. But I believe and feel that most of us have a deep sense of sadness. Mayroon pong kalungkutan. Kasi hindi naman ito talaga normal po sa atin. Kahit po sabihin pa nila na this is the new normal, I can say that we still live in abnormal times. Alam niyo po mga kapatid, okay lang po na maging malungkot. Dapat lang naman po talaga na malungkot. Kasi di tayo po nakakapag-assemble together. Yung iba nating kasama dati, di nga natin makita sa virtual space na ito. Di natin sila marinig. Di natin sila mahawakan. Sa totoo lang mga kapatid, nakakalungkot. Nakakamiss yung ginagawa natin dati sa church. Iba pa rin po talaga yung live, yung physically talaga na mataman, nakapangkita po tayo sa loob ng simbahan. Sa totoo po, correct me if I'm wrong, hindi po tayo komportable sa
ganito pong setup. Ito pong ginagawa ko po na live stream po na ito, which is recorded na po. Makita po natin that there's no such thing as yung bang ma-replace po yung ginagawa po natin talaga sa ating pong simbahan every time po na nananambahan. This medium that we are using right now is a weak substitute para po ipalit po natin sa ating pong pagtitipon physically doon po sa ating pong simbahan. But still, ginagawa po natin ito. Bakit? Kasi naniniwala po tayo sa kapangyarihan po ng salita ng Diyos na naipapahayag sa atin even with this kind of medium. Pero yung mga times na walang preaching, yung mga times na tahimik lang, naghihintay lang, ano po mga kapatid, powerfully, ginagamit din ito ng ating pong Panginoon to create in our hearts a deeper longing and a greater appreciation para sa church po natin, para sa salita po ng Diyos, at maging sa pagsamba na ginagawa po natin. Especially lately, when we're singing together. Oh, how I miss singing with you mga kapatid. Na habang umaawit tayo, ng sama-sama ay ramdam natin yung presensya ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. And of course, na-miss ko na din po yung pagtuturo po ng ating pong choir. Kayo mga kapatid, kumusta po kayo ngayon? Are you okay? Ano po ang mga nararamdaman nyo ngayon? I hope you're doing okay. Yung mga families po, kasi may mga families din naman po kami na nakaka-video chat lately. Yung isa, sabi niya is okay naman daw sila. Pero sa isang pamilya, sabi, hindi sila okay. And okay lang yun. Maganda din talaga din na sabihin natin talaga kung ano talaga yung naramdaman natin. Okay lang na aminin na tayo hindi okay. Ang totoo naman talaga ay hindi naman talaga okay yung mga nangyayari po sa ngayon. Siguro yung iba sa inyo po ay nalulungkot. Kagaya namin. Siyempre, namimiss po namin kayo. Yung iba siguro feeling lonely kasi malayo kayo sa inyo pong asawa, sa inyo pong mga anak. At yung mga iba po ay maybe feeling anxious, nag-aalala. Nag-aalala na kasi di nila alam kung hanggang kailan aabutin ang pera na meron sila ngayon na panggastos sa pang-araw-araw ng pamilya. Yung iba feeling impatient, hindi na talaga makapaghintay, hindi na sila makapagtimpi. Maybe some of us nagsasabi, ang tagal naman itong quarantine na ito, kailan ba ito matatapos, nakakainip na. Yung iba feeling frustrated na nagbubunsod para itry yung mga bagay-bagay na bago sa kanila. Pero ang totoo, hindi naman nila nagagawa ng maayos. Gusto mong maging productive pero nakakatamad kumilos ngayon, hindi ka nga makalabas. Yung iba naman, naiinggit sa iba, sa mga nakikitang post sa social media. Yung iba feeling spiritually dry. Di nyo feel magbasa ng Biblia o mag-pray ng mas mahaba. Pero meron din naman na mas lalong naging intimate pa ang relasyon sa Panginoong Diyos. Pero ang tanong dyan mga kapatid, kung yung iba ay parang mas naging intimate intimate ang relasyon niya sa Panginoong Diyos, tanungin mo yung sarili, bakit ako hindi? Sa ating pong pag-aaralan ngayon ay himay-himayin po natin yung ating pong binasa na Habakkuk chapter 3 verse 16 to 19. I believe that
We are all dealing with the pain. Pero iba-ibang level nga lang. Sa aking pakipag-usap sa Panginoon kung ano po ang mensahe na naaakma, lalo na po sa panahong ito, God leads me to this book, Habakuk. At naihalin tulad ko kay Habakuk yung journey na dinadanas natin. Ito po ay mayroon pong pagkakahawig sa nararanasan natin sa ngayon. Dito po sa ating bansa, makikita natin ang matinding level of pain, kagaya po ni Habakuk. Damang-dama po natin ang struggle niya sa puso niya. Di niya itinago at sinasabi niya sa Diyos. The question is, what is the point of hiding it from God anyway? Sabi niya, Panginoon, gaano ba katagal bago ka sumagot? Bago may gawin ka sa nangyayari sa bansa namin, bakit ang tahimik mo? Bakit parang binabaliwala mo ang mga pangyayaring ito? Yung mga ganitong prayers ay tinatawag po na lament. Somehow we'll define the lament as a prayer in pain that leads to trust. Prayer in pain. Tulad sa panahon natin po ngayon, ang daming struggles, ang haba ng paghintay natin. Pero ginagamit ng Panginoong Diyos ang mga bagay po na ito to build our faith in Him. Yung lament that leads to trust. Kaya sinabi din ng Panginoong Diyos kay Habakuk, maghintay ka. The righteous shall live by faith. So ibig sabihin, we lament what is happening in our world. We listen to God's word. We look to what God is doing in the world. Tayo ay nananangan sa Kanyang pangako sa atin. We look forward to what He will do. Kung paano niya susolusyonan itong napakalaking krisis na kinaharap natin sa ngayon. I would like to tell you mga kapatid, may ginagawa ang Diyos. At may gagawin siya. Kumpiyansya tayo sa Kanya. Ganito rin naman karaniwan yung mga nasulat doon po sa Psalms. May mga hinagpis po yung the way na pagkasulat po nito. Tulad po doon po sa Psalms 13, di ba po? So, matapos yung daing niya na, how long, O Lord? How long? Pero eventually, doon po sa dulo, mababasa pa rin natin, sasabihin niya, but I have trusted in your steadfast love. My heart shall rejoice in your salvation. Tapos kaakibat nun, sasabihin, I will sing to the Lord. Sa iba pong sulat din sa Psalms, for example sa Psalms 55, matapos niyang sabihin, kumakabog ang dibdib ko sa takot na ako'y mamatay, nanginginig na ako sa sobrang takot. Ano po? But, sinabi niya sa huli, I will trust in you. Alam niyo po, sa sulat po ni Habakuk, gayon din po siya. Matapos niyang mag-express ng complaints niya sa Panginoong Diyos. Mind you, hindi lang pong once, but twice. Ano po? Doon po sa first chapter po ng Habakuk. Matapos siyang mag-complain ng twice, ay sinasagot din po siya ng Panginoong Diyos ng dalawa. In-express niya yung faith, sinabi niyang maghintay siya. Yun yung sagot ng Panginoon sa kanya. And of course, dito po sa atin pong binasa, dito po sa chapter 3, ano po, nakasulat po yung prayer niya. Yung song of confidence niya sa Panginoong Diyos. Matapos yung prayer of praise and petition niya doon po sa verse 2, ano po, in wrath remember mercy. Nag-spend siya po ng mahabang time sa prayer of recollection. Doon po, makikita po natin doon sa verse 3 hanggang po sa verse 15. Alam niyo po si Habakuk, inaalala niya
yung ginawa po ng Panginoong Diyos in the past. At ito ang nagbibigay ng pag-asa sa Kanya sa problemang hinaharap at kakaharapin nila. Ito rin po yung strategy in dealing with pain ni Asaph doon po sa Psalm 77. Kung titignan po natin, doon po si Asaph, sinasabi niya, Panginoon, alalahanin ko ang inyong mga gawa. Gugunitain ko ang mga himalang ginawa niyo noon. Iisipin ko at pagbulay-bulayan ang lahat ng inyong mga dakilang gawa. O Diyos, ibang-iba ang inyong mga pamamaraan. Wala nang ibang Diyos na kasindakila ninyo. Alam niyo po mga kapatid, sa text natin sa Habakkuk chapter 3 verse 16 to 19, ganito rin po ang ending niya. A prayer expressing his renewed trust and confidence sa Panginoong Diyos. Ibang-iba na ito sa tono niya sa simula. Noong simula, medyo puro complaint po yung sinasabi niya. Pero this time, ang complaint po niya ay naging prayer. At ito ang prayer niya para sa ating lahat din. Na anuman yung pain na naramdaman natin ngayon, di man yan mawala agad o tuluyang mawala. May our faith in God and His Word deepen. Nawa, mas lalo pang lumalim at tumibay pa ang ating pong pananampalataya in this season of waiting. Katulad po ni Habakkuk. Kung titignan po natin doon po sa Habakkuk chapter 3 verse 16, ano po? Sabi niyo po dyan, when I heard, my belly trembled, my lips quivered at the voice, rottenness entered into my bones, and I trembled in myself, that I might rest in the day of trouble. When he cometh up unto the people, he will invade them with his troops. So probably, mga kapatid, yung binabanggit niya dito, yung mga sinabi ng Panginoong Diyos sa kanya. Kasama rin yung mga recollection niya. Kinulek niya yung mga ginawa ng Diyos sa kanya at sa kanyang bansa in the past. Yun bang parang merong flashback sa isip niya? Tapos akala niya nandun siya sa time na yun. O yung parang, yung bang nananaginip ka and you feel it na parang totoong-totoo. Apektado ka nung nakita mo. Kasi parang totoo nga siya eh. Alam niyo po, yung buong pagkatao ni Habakkuk ay nag-react. Sabi niya doon sa ating pong binasa, ano po, yung katawan niya ay nanginig. Yung labi niya ay nangatal. Yung mga buto niya ay nanghina na para bang nabubulok na parang wala ng lakas. Yung mga tuhod niya na nangangatog. Mga kapatid, for us to have this kind of feeling natin ay parang ito ay negative na mararamdaman. Pero kung titignan natin, negative naman talaga yung ganyan pong expressions. But in light of God's impending judgment to Judah, in light of the terrible things na gagawin din ng Diyos sa Babylon that time, how could you not feel that way? Mas may problema ka nga kung di ka apektado. Yung bang tipo na wala kang paki. Ibig sabihin, manhid ka. So, it is okay to feel this way. But, it is not okay kung mananatiling ganyan yung pakiramdam po natin. So, we must respond rightly. Yung iba kasi sasabihin, ang lupit naman ng Diyos, di ganyan ang Diyos na sambahin ko. My God is a God of love. Yung iba naman, totally neglectful sa Diyos at sa gawa niya. Pero iba sa Habakkuk, mga kapatid. Sabi niya, yet. Okay? Ngunit, paano daw siya nag-respond sa pinakita sa kanya ng Panginoong Diyos kahit sobrang overwhelmed siya? Sabi niya, tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Yan po yung sabi po ni Habakkuk. Yet I will quietly wait.
Alam niyo po, instead of feeling pressured o mataranta o maaligaga kung ano-ano ang dapat niyang gawin dahil sa burden na ipinakita sa kanya ng Panginoong Diyos. Alam niyo po, si Habakuk, he choose to rest. Pahinga lang, relax lang, tahimik lang. Sabi naman ni Lord, sabi ng Panginoong Diyos, let all the earth keep silent. Sabi niya kay Habakuk, wait for it. Maghintay ka. Pero habang naghihintay ka, live by faith. Mamuhay ka ayon sa iyong pananampalataya. Sabi niya, look, tignan mo and be amazed. Okay. Sinabi ni Habakuk, okay Lord, yan ang sabi mo eh. Yan ang gagawin ko. Ganun po, yung pong pagtingin po ni Habakuk nung ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanya na maghintay ka lang at tignan mo, mayroong something amazing na gagawin ako. At nagtiwala nga itong si Habakuk sa Panginoong Diyos. That time, terrible things will happen sa kanyang bansa, sa Judah. Pero God's justice will prevail in the end. They will experience God's salvation, pagliligtas ng Panginoong Diyos sa kanya pong bansa. Kumpiyansa po kasi itong si Habakuk sa Diyos na pinanampalatayaan niya. Kaya nasabi niya lang, I will quietly wait. Tahimik lang ako na maghihintay. Tayo naman, narinig din natin ngayon ang salita ng Diyos sa atin in light of what is happening around us. How will you respond? Restless ka ba o resting in God's presence? Nagiging impatient ka na ba at reklamo ng reklamo o patiently waiting sa pagsagot ni Lord sa mga prayers po natin? Tahimik ka lang ba o kung ano-ano ang mga sinasabi mo? Nagiging malapit ba tayo sa Diyos o nagiging malamig pa ang relasyon natin sa Kanya dulot po ng hinaharap po natin? Kung ang sagot mo, kapatid, sa tanong na yan ay nakadepende kung ang relasyon mo sa Diyos ay hindi talaga maganda sa ngayon. Alam niyo po mga kapatid, yung sagot mo sa mga tanong na nabanggit ko po ay nakadepende talaga. Kung ang relasyon mo sa Diyos ay nakadepende sa mga circumstances sa buhay mo. Baka kasi yung Christianity mo ay transactional. Parang tulad ng ibang relasyon ng mag-asawa na nangako na sila ay magsasama in sickness or in health, for richer or for poorer, for better or for worse. Pero nung dumadami na ang problema, nanlamig na rin po ang relasyon sa isa't isa. Tanong ko kapatid, ganyan ba ang relasyon natin sa Diyos? Nakadepende ba ito sa sitwasyon na kinaharap natin? Kung nakadepende po sa ganun, edi pabago-bago din po tayo. Pag maraming blessings, nagiging mas masaya at worshipful tayo. Pero kung puro sufferings na, okay, ubos na rin ang saya at malamig na sa pagsamba sa ating pong Diyos. Ang laki po ng matutunan natin sa resolve at determination ni Habakuk na hindi ang sitwasyon niya ang paghugutan niya ng kanya pong joy at faith, yung kanya pong kagalangan at ang kanya pong pananampalataya. In verse 17, kung makikita po natin, sabi niya diyan, although a fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. So sinasabi po niya yan mga kapatid sa verse 17, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olives
at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay na lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. Sabi niya, yung bang pagtatanim at pag-aalaga ng hayop po during that time ay normal way ng buhay po nila. Yun ang ikinabubuhay po ng marami. So, yun ang sinasabi po dito ni Habakuk na sitwasyon. Gaano man kalala ang sitwasyon ngayon, kahit mas lumala pa ang sitwasyon bukas, nananatili pong buo ang loob niya. Hindi niya lang po sinabi dito na kung mababawasan ang bunga o ani nila o mamamatay po ang mga ilan sa mga alaga nilang hayop. Ang sabi niya, kahit mawala ang lahat, kahit walang-wala na. Maalala niyo po yung naranasan ko ni Job. Sabi ni Job, the Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. At sinabi ng Bible sa mga naganap kay Job, in spite sa mga pain, sufferings na naranasan po niya, hindi po siya nagkasala. Mga kapatid, paano mo masasabi yan sa panahon ngayon? Can we say that in spite of this sufferings, this pain, this pandemic that we are in, can we still say, blessed be the name of the Lord? Alam niyo po mga kapatid, madali namang sabihin na nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos. Na masaya pa rin tayo, na okay pa rin kahit naka-quarantine, nabawasan po yung income po natin, o yung iba sa atin ay walang income, di na nagagawa po yung mga dati po nating ginagawa. Pero siguro mas madadama natin ito pong sinasabi po ni Habakuk kung papalitan natin yung mga words ng mas malapit sa karanasan natin. Kasi tayo po ang nakakaranas po niyan eh. Maaring yung karanasan mo at karanasan ko ay magkaiba. So doon tayo ngayon magdidwell kung paano ngayon tayo magre-react sa mga sitwasyon na meron tayo. Paano kung wala ng trabaho? Siguro iniisip natin na ganyan. Paano kung bumagsak na ang negosyo? Paano na kung wala nang kinikita? Paano kung wala nang makain? Paano kung wala nang dumating na relief? Paano kung wala nang pamilyang nakasuporta? Paano kung nagkagulo na ang buong mundo? Paano kung ikaw na ang nagkasakit at nakatubo na sa ospital? Paano kung ang mahal mo na sa buhay ang mamatay dahil sa COVID-19 na ito? Alam niyo po mga kapatid, doon pa lang masusubukan kung saan ba nakatali ang kasiyahan po natin sa ating pong buhay. Kung mas okay tayo kumpara sa iba, madaling sabihin okay and we're doing good. Pero paano kung walang-wala na tayo? In verse 18, tignan niyo po yung sinabi po na Habakuk niya. Sabi niya sa verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Tignan niyo po yan. Sinabi ni Habakuk dyan, ano po, sana masabahin natin yung sinabi niya. Sabi niya, magagalak pa rin ako. Sabi niya, at magsasaya. Ha? Ano ka? Di ba? Wala ka ba sa sarili mo? Pag ganun na ang sitwasyon mo. Siyempre, the correct emotion or reaction to that is that iiyak ka. Iiyak. Malulungkot ka. And if that is your actions, if that is your actions, ay maintindihan pa natin yan. Di ba? Yung ginawa ni Habakuk, that he is rejoicing in the Lord. Ha? Haba joke? Yan? Habakuk? Haba joke ba yan? Habakuk? Di ba? Joke ba yan? Ano po, iba na kasi yun eh. Kasi hindi na natural po sa tao yan. Ano po, ang tao kapag nasaktan, siyempre umiiyak, malungkot po yan. Pero this point in time, ito pong si Habakuk, there is a joy that is supernatural, kakaiba. And alam po natin that joy is a fruit of the Holy Spirit in us Christians. Work ng Holy Spirit sa puso po natin yan. Opo.
Pero kailangan din nating magkaroon po ng personal at deliberate decision on our part kung saan ba nakakabit o nakaangkla yung ganong klaseng joy. Saan ba nagmumula yung pong kagalakan na nararamdaman po natin. Yung joy po kasi minsan yung feeling mo na satisfied ka, full ka pa rin kahit empty na yung bank account. Busog ka pa rin kahit na kumakalam na yung sikmura mo. Malakas ka pa rin kahit na nangihina ka. Kaya ang sabi ni Habakuk, I will rejoice. Ano po? It's all about our choice. It's about our choice. Sabi ni Habakuk, I will rejoice. So nasaan ang joy niya? I will rejoice in the Lord. I will take joy. Saan yun? Paano yun? In the God of my salvation. Our joy is too small. Madali pong mawala yan. Kasi di natin ganun kakilala ang Diyos. There are still idols po sa atin pong mga puso na inaakala nating makapagbibigay sa atin ng joy. Kung marami lang sana tayong pera, kung okay lang sana ang pamilya natin, di ba? Oh, this pandemic is exposing the idols of our hearts, mga kapatid. Itong pangyayari na ito, makikita natin talaga kung ano po yung puso po natin. Ipinapakita po ng Diyos na wala nang ibang makapagbibigay ng satisfaction sa puso natin maliban po sa Kanya. God has created in our hearts a God-sized void that only God fill through Jesus Christ our Lord. Take note po mga kapatid, hindi lang dinescribe po ni Habakuk yung present feeling niya. Sabi niya, I rejoice. Oh, I am rejoicing. Sabi niya, I will rejoice. This is a resolution mga kapatid. Determinasyon na kahit ano ang mangyari in the future, things will get worse. Alam niya yun. Okay? But he will keep on rejoicing no matter what. Hindi niya sinabing, I will rejoice kasi matatapos din yan. Okay? Thing will go back to normal. Makakabangon din. Ganyan kasi po ang mga Pilipino. Ano, di ba po? Positive thinker. Mawawala din ang virus na yan. Babawi din ang stock market. Makakabayad din ng mga bills. Dala ni Judith at ni Manny. Ano? Yung mga Judith natin at yung mga maniningil ng mga kung ano-ano. Ano po? So, kung titignan po natin, ano po? It is good to be optimistic. Pero, alam niyo po mga kapatid, dapat realistic din po tayo. Let us pray and expect what is best, but let us prepare for the worst. Kailangan natin ng assurance. Yung hope na nakaangkla sa katotohanan ng salita po ng Diyos. Hindi yung positive thinking lang. Yung wish lang, ganyan. Yun lang naman kasi ang makapagbibigay sa atin ng anchor for our joy. Yung iangkla po natin ang ating pong mga puso at kaisipan doon po sa salita po ng Diyos. Yes, merong time to weep, pero temporary lang yun. Yung joy na nasa atin kasi ay dahil kay Kristo at ito po ay mananatili magpahanggang kailan pa man. Ano po? Ito po yung sinasabi ng Panginoong Jesus na kahit persecuted ka, pagsalitaan ka ng masama, blessed o happy ka, just rejoice and be glad. Sinabi niya sa mga disciples niya nung nakaranas sila ng sorrow sa mundong ito, di ba? Sabi po niya, but your sorrow will turn into joy. At kapag nakita nila ulit si Jesus, makita po natin that sinasabi ng Panginoon Jesus sa kanila, your hearts will rejoice and no one will take your joy from you. Yan po yung sinasabi ng Panginoon Kristo sa mga disipulo niya. Because of Christ, we rejoice in our sufferings. Yan po yung sinasabi po ni Paul sa kanya pong mga sulat. We rejoice in God through our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, kahit na mahirap ang buhay, we rejoice in hope. At ang hope natin ay ang Panginoong Hesus Kristo. Alam niyo po, paulit-ulit po yan na sinasabi ni Pablo sa mga sulat niya sa mga kapatid. Sa
mga simbahan during that time. Kasi kahit siya po naka-lockdown na po, sa kakulungan, po, nasasabi niyang, I rejoice. Yes, I will rejoice. Kahit na alam niyang papatayin na siya, sabi pa niya, I am glad and rejoice with you all. Likewise, you also should be glad and rejoice with me. Wow, kakaiba yun. Po, kahit anong mangyari, rejoice in the Lord. Kaya nga binanggit mo niya, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Kahit na hirap na siya sa ministry sa church in preaching the gospel, sabi niya, I rejoice in my sufferings for your sake. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Yun yung parati niyang sinasabi. Si Pablo lang ba yan? Alam niyo po mga kapatid, hindi lang po si Pablo. Maging po si Pedro. Si Pedro rin po, sabi sa suffering, po, sinabi niya po sa mga suffering Christians na sinulatan niya, sabi niya sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. Beloved, sabi niya, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Yan po yung sa verse 12 ng 1 Peter chapter 4. At sa verse 13, sinabi niya, but rejoice in as much as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Wow. Lastly, doon po sa chapter 3, verse 18 to 19 po ng Habakuk. Alam niyo po, kahit paulit-ulit nating marinig itong mga utos na to rejoice, aware tayo na we cannot command our hearts to produce this kind of joy in times of great loss and suffering. Merong pinaghuhugutan. Saan tayo humuhugot ng ganitong klaseng joy? Hindi lang rejoice always ang sinasabi dito, but rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Ang Diyos ang pinaghuhugutan. Tulad po ni Habakuk, sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Alam niyo po, saan nanggagaling po yung kagalakan niya? Saan siya nagagalak? He is rejoicing in the Lord. Sa Diyos na nakipagtipan sa kanila at nangako that I will be your God and you shall be my people. Kahit po sa haba ng panahon na naging unfaithful ang Israel, nananatili pong tapat ang Diyos sa kanya pong pangako. Wow, great is His faithfulness. Hindi nagbabago ang Diyos ni Habakuk, mga kapatid. At siya rin, ang ating Diyos ngayon, na hindi nagbabago. Kung ang joy mo ay nasa Panginoon, mga kapatid, at nakaangkla ka sa Kanya, nakatagak sa bato. Bato is no other than the Lord Jesus Christ Himself. Magbago man o lumala ang sitwasyon mo, your joy will remain. Bakit? Kasi ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. The Lord is my salvation. Sinabi po ni Habakuk noon. Masasabi rin natin ngayon. Yung my salvation, galing po yan sa salitang Hebrew na Yeshua or Yeshua. Diyan din galing po yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yan ang ipapangalan sa Kanya, sabi po ng anghel kay Maria nung siya po ay nagpakita sa Kanya. Si Jesus na nagpagaling ng may sakit, nagpakain ng mga nagugutom, bumuhay ng patay. Ito po ay ginawa niya lahat. Okay? Po, ang Panginoong Jesucristo, He did yung kung pagkapakamatay niya sa krus ng Kalbaryo to demonstrate His authority as King at ipakita ang power of the kingdom sa pagdating niya. Alam niyo po, yung ultimate mission po ng Panginoong Diyos is to preach the gospel. At yung gospel na yun ay siya mismo yung nag-lead para po
tanggapin yung kaparusahan doon po sa krus ng Kalbaryo. He died for our sins. Siya po ay inilibing at muling nabuhay. Yun po ang pinakamalalang sitwasyon na nakakapit at sumisira sa buhay ng lahat ng tao. Ito po, yung kasalanan. Yun po yung pinakamatinding virus sa tao, yung virus po na kasalanan. Okay? Ito po yung sumisira sa tao. Okay? Pero, tignan po ninyo, mula sa kasalanan, iniligtas po tayo ni Jesus mula sa virus na yan. Okay? Para po mailapit po tayo sa Panginoong Diyos. Alam niyo po, hindi niya ipinangako na ililigtas niya tayo sa mga sakit ngayon. Na hahanguin niya tayo sa mga financial problems natin ngayon. Hindi niya po ipinangako na pipigilan niya ang pag-collapse ng ekonomiya. Hindi niya ipinangako na aayusin niya ang mga gulo na nangyayari sa mundo ngayon. Okay? Pero alam niyo po, pwede niyang gawin yan. Kayang-kaya niya pong gawin yan. At nakita naman po natin in some instances ay ginawa niya nga po yun. Pero alam niyo po, ang pangako po ng Panginoong Diyos, He will give us the strength to endure anumang sufferings na darating sa atin. He will give us the strength to endure para po yung sufferings na dumarating sa atin ay mapanghibabawan po natin dahil po sa Kanya. Nang sa ganoon ay magkaroon po tayo ng joy tulad po ni Habakuk. Hindi lang the Lord is my salvation. Sinabi po niya, God, the Lord is my strength. Yahweh, Adonai, the Lord is my strength. Nakakapanghina. Ano po, yung mga narinig po natin, mga balita, narinig po natin, nakapanghina po yung mga nangyayari sa mundong ito natin pong ginagalawan. Ganon din po yung pong experience po ni Habakuk. Pero kung titignan po ninyo, si Habakuk nanatili po sa Diyos. Nakatingin. Nakatingin po siya sa Panginoong Diyos. Okay? Sa Diyos po siya humuhugot po ng kanya pong lakas. Alam po, mas tataas din po ang antas ng kagalakan natin kung huhugutin din po natin ang kalakasan natin na yan sa atin pong Panginoong Diyos. Tulad po ni David, di ba po? Pagod na sa kakahabol sa kanya ni Saul. Dinakip pa ng mga kaaway yung pamilya niya. At tingnan mo yung kinaharap niya dati, siya pa yung sinisisi ng mga tao sa mga nangyari. Tingnan nyo yung sitwasyon po ni David that time. Pero sabi po ng Bible, but David strengthened himself in the Lord, his God. Ganun din po kay Asa. Ano po? Muntik na siyang bumagsak at tuluyang manghina. But, sabi niya, but God is the strength of my heart and my portion forever. Mga kapatid, si Kristo po ang ating kalakasan. Si Kristo po ang ating kaligtasan. Si Kristo ang ating kagalakan. Mawala man ang lahat, mananatiling nasa atin si Kristo at tayo ay nasa Kanya. Your life is hidden with Christ in God. Christ is your life. Si Kristo po ang lahat-lahat sa atin. Malalaman lang po natin yan kung mawawala ang lahat-lahat sa atin. We will only realize that Christ is all we need when Christ is all you have. Malaki man ang mawala sa atin ngayon o mangyari mang walang-wala na tayo mga kapatid. And eventually, lahat naman ng mayroon tayo ngayon, mawawala din naman ito sa atin. Pero masasabi natin, makakaawit din tayong tulad ni
Habakuk. Sabi nga ng isang paborito ko pong kanta, at ito po ay awitin ko po para sa inyo bilang conclusion po ng ating pong mensahe ngayong gabi. Sabi ng kanta, God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and sees your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. Their chains were passing inside, though not the jail that night. Still Paul and Silas would not be dismayed. They said it's time to lift your voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we will trust Him, come what may. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. He loves to hear our praise on our cheerful days, when the pleasant times outweigh the bad by far. But when suffering comes along, and we still sing Hymn song, that is when we bless the Father's heart. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa pag-encourage po muli sa amin, mula sa inyo pong salita. Nawa ang mga tagapakinig, Panginoong Diyos, ng mensaheng ito, Panginoong Diyos, ay tunay nga po na tumimo sa puso at kaisipan po nila, Panginoong Diyos, na tunay nga po na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at hindi po kayo nagbabago, na kagaya po ng sinabi po ninyo na sa inyo pong salita, hindi niyo po kami niiwan, ni pababayaan. And nawa, Panginoon Diyos, ay patuloy na mailagay po sa amin pong mga kaisipan at puso na kayo po, Panginoong Diyos, ang amin pong kalakasan. Kayo po ang amin pong kaligtasan. Kaya nga po, anuman po ang sinusuon po namin na mga panganib, mga sufferings, mga pains, ay tunay nga po, Panginoong Diyos, na amin pong mapagtagumpayan dahil po, Panginoon, sa inyo. Muli, Panginoong Diyos, sa inyo po namin tinatagubilin ang lahat ng ito na may pasalamat. Alang-alang na lamang po sa matamis at pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, maraming salamat mga kapatid sa inyo pong pakikinig muli sa ating pong napagulay-gulayan na salita ng Diyos. God bless to one and all.